6-speed manual transmission na Hyundai Accent. Ito pa yung maganda dito. Kapag inaanto ka, pwede ka magpapak ng kape. Naririnig niya ba yan? Naririnig niyo ba ang hagod ng makina niya? Mararamdaman mo sa dibdib mo eh. Ramdam na ramdam. Ang mga gwapo lang to boy. Mga gwapong sasakyan to. Pero anyway, yung kukuha naman ito, gwapo naman. Gwapo. Stock nga natin yan. Anyway, meron kasi tayong kausap na na kliyente natin. Actually, subscriber natin. Ngayon nasa Dubai pa siya. And sabi niya, Sir Ton, gusto ko po ng sasakyan na manual na, actually ang gusto niya Hyundai Elantra. Sakto din, a week ago may nag-offer sa akin, pero yun nga lang, hindi siya Elantra, Hyundai Accent siya. Ito, papakita namin sa inyo. So baka kapag nagustuhan to ng kliyente namin, so for sure kukunin niya to. Kung hindi naman, open natin sa ibang buyer. So ito, i-test drive natin. Iniwan muna natin yung owner kasi nagpapatulong din naman siya may ibenta. So ito na. So, anyway, ang history nito, so, as per owner, kausap natin, second owner siya, pero in-assume niya, nag-assume balance siya, from relative lang din naman niya. Ngayon, fully paid na, and plano niya ibenta na talaga kasi kailangan din ng fund. Nagpapatulong sa atin. Ganda. Tinanong ko nga kung ginagamit niya ito pang car show kasi yung forma niya sa labas pang car show. Mukhang ginagamit pang car show or sadyang maporma lang talaga kasi ang mags niya upgraded siya eh. Lowered. Naka-lowered pa siya. Ang looks niya. Oh, ramdam mo sa dibdib mo ang tunog. Ang ganda rin naman talaga. Pag matagal ng panahon na hindi ka nakapag-manual na sasakyan, tapos nag-manual ka, mai-enjoy mo siya. Pero pag napakatagal ng panahon nagmamanual ka, parang mangangalay ka rin naman. Parang tatamarin ka na. Ito pala pag nire-reverse to, same lang din naman ng yung dating Hyundai Accent. Meron siyang pinupull dito sa ilalim. Tapos reverse. Kasi kapag hindi mo siya pinull pataas, papasok siya sa first gear. Yan. Okay? So again, this is 2020 model Hyundai Accent manual transmission. Current odometer niya is 66,597. Basic na basic yung interior. Nakikita nyo, hindi pa nga siya naka-Android pero napaganda ng napaganda ng infotainment niya. Typical na infotainment system ng Hyundai. So usually makikita mo to sa mga i10, yan siya. Then hindi na siya yung mukha ng dating Accent. May Accent, yung Accent kasi dati parang medyo mas maliit siya. Ito mas malapad siya ngayon. And mas maganda yung design ng dashboard niya. Para sa akin, mas gusto yung design ng dashboard niya. Ito naman yung aircon control niya. And syempre, lahat naman po yan naka-power windows. Power windows yan lahat. Front and back. Then syempre, lock and unlock. Naka-central lock din po siya. May lock ng windows. May control ng side mirror. Yan o. Right. Yan. Working naman. And this one. So working naman siya. So halos ang size nito parang Elantra lang din naman.
Yun nga lang, medyo mas maliit nga lang siya konti sa Elantra. Ang Elantra kasi mas bulky pa siya, mas malaki pa siya dito. Okay, so dito sa interior niya, okay naman ang ceiling niya, medyo malinis naman, pero may konting ililinis pa dito kung sakali. But anyway, kami nang bahala din. Okay, so dito sa side, by the way, dito sa side niya, lahat to naka hard plastic yan. Ito hindi naka fabric naman to. Ito hard plastic na po ito lahat, pati dito yan, parehas ang text niya. Then may center, may ano lang siya, may silver na accent na lining, also sa aircon vent niya. Okay, then sa baba makikita all black ang interior niya, hanggang ang center console niya, pati yung mga upuan niya, medyo may dumi lang talaga yung upuan, pero madadala po yan sa interior detailing. Again, kami na po ang bahala nun. Okay, syempre ang capacity nito hanggang 3 din dito na passenger, hanggang 3 na passenger. 4 kasya din kung mga medyo maliliit lang din. So konting linis lang din sa upuan niya. Syempre may power, may control ng windows, may speaker ka dito, may dome light din hanggang dito. Okay, then may mga grab bar siya sa sidings maliban sa driver. Okay, ano ba? Mattings niya, may rubber matting siya, then andun pa rin naman yung original mattings niya nasa ilalim. Alright, medyo may mga gamit lang, pero ang luwag ng ano niya, ang luwag ng compartment niya sa likod. So parang mas maluwag to kumpara dun sa dating accent. Then yan, ito hindi ako sure kung aftermarket ito, parang may mini spoiler siya, tapos naka shark's fin antenna na rin siya. Yan, okay. Then ito yung exterior niya. So makikita nyo yan white ang exterior color niya. So dito sa front makikita nyo parang yung napakalaking grill ulit niya. So style siya parang Hyundai Reyna ang style niya. Syempre ang logo ng Hyundai. Then may mga chrome accent diyan, hanggang sa fog light niya may mga chrome accent. Okay, then okay naman ang headlight niya, ang fog light niya okay din naman. Ito, kung medyo mataas-taas yung lugar nyo, hindi na to advisable, pwede mo na ipatanggal. Pero kung hindi naman, okay naman siya, makadagdag naman sa looks niya. Okay, then makikita nyo, tingnan nyo yung salamin niya. Napaka-clear ng salamin niya. I just don't know kung ano ang tint nito, anong klaseng tint nito, pero napaka-clear niya sa loob. Ang ganda, ang linis niya tingnan. Then ito makikita mo dito, mayroon kang silver or chrome lining galing dyan sa front hanggang dun sa pinakadulo, hanggang dito. Okay, then yan, may side skirt na rin siya. For sure aftermarket na yung side skirt niya. And also, kagaya, ito yung mugs niya, aftermarket na rin tong mugs niya. Yan. Sa tires niya, more or less mga, I think, 70% pa. Front and back. So, maganda pa yung tires niya. At syempre, naka-disc brake tayo sa front. Then, naka-drum brake din naman tayo sa likod. Okay, central lock po ba to? Ay, may remote pa. Parang hindi na gumagana. Pero sabi niya, baka palitan lang daw ng battery. Okay, dito tayo sa pinakalikod. Tingnan mo yung forma ng niya, ng tail light niya. May pagka-similar na siya sa Elantra. Again, mas malapad kasi dito yung Elantra, mas mataas siya. Then dito may mga skirt pa siya hanggang dito sa kabila. Tapos yun nga, naka-open pipe tayo. Yan. So eto stickers na lang to. Sticker na lang to. So kung gusto niyo tanggalin, pwede natin itanggalin. Pero kung hindi naman gusto niyo i-retain, okay lang din naman siya kasi nakakadagdag din naman sa forma niya. Okay? So yung pagka-white niya, malinis pa rin naman, pero kaya pa natin to mapaganda. Kaya pa natin to mas mapaganda yung kulay niya. So kami na ang bahala po nun. Though meron nga lang siya mga konting scratches like ito, mga konting scratches siya. And ito hanggang dito. Tapos ito parang meron siyang yupi. Yan. Okay, so tayo na ang bahala niyan.
kung sakali. Okay, dito sa front, wala naman so far. Wala naman so far. Silipin nga natin yung engine. Oh, yan. So, konting linis lang din tayo sa engine. Kami nang bahala, magpalinis yan. Basta i-release namin to sa inyo kung sakali, maayos na po yan. Then, mag-check din tayo kung kailangan mag-PMS o mag-PMS din tayo. And, so far, wala ka naman makikita na signs or wala ka naman makikita na nabangga siya or damage. Okay naman yung engine bay niya, yung frame niya, maayos naman. Kahit yung sa mga headlight, all original. And ito, pati yung mga lock niya, mga clip niya, okay pa naman lahat. Okay, so, but still, kahit pinakita namin to sa inyo, mas gusto ko kung check nyo to, magsama kayo ng sarili nyong mekaniko, much better. Kung may scanner, ipa-scan nyo. Kasi kami, ang ginagawa lang naman namin, pinapakita sa inyo yung comfort, kung gaano kaganda yung sasakyan. Pero pagdating sa engine, sa technicalities, better get your trusted na mekaniko. Okay? Asking price namin for this one. Siyempre, magma-markup kami kasi may mga konting gagawin tayo. So, asking price namin for this one, hanggang 390,000. Sa 390,000, kami na ang bahala sa transfer of ownership. So, kami na magpapatransfer sa pangalan ninyo. Then, mag-interior detailing tayo, mag-exterior detailing tayo. Tapos, yung mga scratches, ipapa-repaint natin siya. Or siguro kahit mga hanggang 390,000. Kasi ito, papacheck din natin to. Tapos syempre magpi-PMS tayo. I-check natin yung langis, lahat. I-check natin lahat. So 300,000, I think it's the best price kasi 2020 model naman to. So syempre, yun nga, may markup po talaga kami dyan. Hindi na ako magpapaka-plastic. Nagpatong po talaga kami dyan. Kasi nga, may mga gagawin. Pero kung gusto nyo to kunin ng as is, well, pwede natin pag-usapan. Ibibigay namin sa inyo yung best price. Okay? And, hindi ko pa nakakausap si brother kung pwede siya ipasok sa financing. But, if ever, gusto na siya sa financing, pwede naman natin pag-usapan. So, discuss ko na lang din mamaya sa owner. Okay. So if ever interested kayo, tawag po agad kayo. Set kayo ng schedule para kayo din yung maka-feel at makaramdam kung paano at anong sarap kapag dinadrive itong Hyundai Accent. Okay? Mas maganda kasi kung nararamdaman nyo, hindi puro sa chika ko lang. Di ba? So tawag na lang kayo, set kayo ng schedule para may test drive nyo itong sasakyan to. Okay? Bye!